Hello, magandang hapon po para sa lahat ng ating kakampi sa katotohanan, kakampi sa katarungan, kakampi sa ating bayan. At ako po ay magla-live sa ngayon at ang pag-usapan po natin ay walang iba kundi si Mr. Rich Sylvester Tulfo o di kaya Mr. Um, Erwin Tesiba Tulfo. Yan po ang totoong pangalan niya. At sa ngayon ay ating isisiwalat na talaga pala nakuha ko na po yung kanyang record sa COMELEC at ibinigay sa akin kahapon ng Commission on Elections. Siyempre, nagbayad ako. Mahigit 1.5 gastos ko lahat. Kasi nga, nagbayad pa ng pamasahe, pan-grab yung inutusan ko. At ang binayad ko, 960 plus para lamang po sa pagbabayad ng certified copies na kinuha ko sa COMELEC na mga dokumento na magpapatunay na si Erwin Tulfo po ay Amerikano. Okay? So, una, bago ang lahat, nais ko munang batiin kayo lahat, no? Isang magandang umaga ng Martes, January 28. At bukas po ay binabati ko ang mga Chinese descent Filipinos kagaya ko na Kong He Pachoy. Bukas kasi New Year ng mga Chinese. Huwag din China, mga Chinese. Kasi pag binanggit natin Chinese, may mga Chinese na dugo Pilipino. May mga Chinese na dugo Taiwanese. May mga Chinese na dugo Singaporean. May mga Chinese na dugong Malaysian, Indonesian. Lahat-lahat na. May mga American. May mga Canadian. May mga New Zealander. May mga Australian, mga Chinese. So, ibig sabihin, let us talk about the Chinese as Chinese per se in blood. Not Chinese per se as China. Hiwala yung China. Hiwala yung Chinese. Okay? So sa ngayon, ang ating masasabi at tatanong, ano ba hindi ko alam kung anong year of the ano ngayon? Year of, i-google ko kung anong year. Sa lahat ng, sa China, year of snake, no? So, ahas, 2025. Ano bang 2025, no? Year of the snake. Okay, so kung year of the snake sa China, sa Philippines naman, ano namang year ngayon? O sabi ni Jailer Riz, year of the snake. Apleo Shamshui po, good afternoon po. 80, watching from Vancouver. Ay maganda, maraming salamat po kay Sir Emily, Ma'am Emily, tsaka Sir Juji. Si Carl Short, good afternoon, Dr. Toto Kausing. Tuloy ang laban. May balita na isasama na sa listahan ng lahat na may mga petitions si kasama na ba pangalan dyan? Hindi pa natin masasabi. What is important is our search for justice this time. So, Year of the Snake, no? So, meron pa akong tanong sa inyo. Kung 2025 ay Year of the Snake sa mga Chinese-blooded at saka China at saka Taiwan at saka ibang Singapore, mga ibang mga lugar na kung saan maraming Chinese. Ano naman ang year ng Pilipino? Ikaw, Rosalie, anong year ng mga Pilipino? Christopher Talabocon, ano bang year ng mga Pilipino? Kasi sa China, Chinese, Taiwan, Year of the Snake. Oh, hintayin ko sagot ninyo. Year of the Crocodile. Okay. Jerry Sabio, Philippine Year of the Crocodile. Ang problema po, sa Pilipinas, kahit anong taon, Year of the Crocodile, yan ang problema ko, hindi nagbabago. Year in and year out, ha? Sa isang dekada, isang century, isang siglo, ibig sabihin siglo, century. Year of the Crocodile pa rin tayo. Naks.
Nasa Year of the Lizard lang sila. No? Christopher Tarabon, Mila Bianino, Samin Dagahe, Ferdinand San Juan, mabuhay po, no? Jerry Sabio. Anyway, itong si Chia Irwin Tulfo ay isang halimbawa ng crocodile. Alam mo na Amerikano ka, pinagpipilitan mo yung sarili mo, natatakbo ka, sinasamantala mo na ikaw ay popular sa Pilipinas. Amerikano ka eh. Oh, ngayon, ang aking pruweba na Amerikano siya ay inamin niya. Inamin niya sa sagot niya sa kaso na sinampa ni Attorney Moises Tolentino Jr. Inamin niya na siya ay American soldier. Babasahin ko, pero anyway, ito, pakita ko lang. Ito, certified true copy. Comelec. Ano ba, hindi makita? Ayan. Anyway, certified true copy. Pagkatapos, itong exhibit to na nakita ko sa internet, ito certified copy na. Ano ba ito? Paano ba ito? Yan. Certified copy na po yan Yan po ang October 11, 2022 na sulat ng US Embassy kay Erwin Tulfo. Okay? Hindi ko lang babanggitin ang address ni Erwin Tulfo dito kasi baka naman may mga galit sa kanya, pupuntahan siya sa kanyang address. So, dito, babasahin ko mamaya. Itong Exhibit 2 na to, napansin nyo, Exhibit 2, ibig sabihin Exhibit number, basta number exhibit, yan ay sinumiti ng isang dependent. Siyang dependent dito o respondent. Kung respondyente siya dito, sa kanya galing pong ebidensyang ito. Siya mismo para pang depensa niya sa akusasyon sa kanya ni Attorney Moises Tolentino na siya ay Amerikano. Ngayon, binigay niya ito para patunayan na hindi siya Amerikano. Ano naman ang gusto niya mangyari? Pero dito, pag binasa mo ito, ang endgame, sinabi dito na sinabi ng United States Embassy sa Manila, Philippines. Sabi niya nito, ang sumulat po, ang pumirma ay si Michael W. Leach. Si Michael W. Leach, isang Deputy Chief, American Citizen Services and Consul of the United States of America. Sinabi niya, an investigation revealed that Erich Sylvester Tulfo, born on December 30, 1965, in Hawaii, is not your true identity. Very clear na nag-falsify si Erwin Tulfo sa laban sa United States government. Nag-commit siya ng crime ng falsification. Ano bang crime ng falsification? Yung nagkunwari ka, na ganito ka, tapos hindi ka naman pala totoo. O may sinasabi sa siyang mga dokumento na ito siya pero hindi naman totoo. So, ang conclusion ng United States Embassy ay hindi siya si Erwin Tulfo sa kanyang passport, na hindi siya si Erich Sylvester Tulfo. Pero conclusion din ng US Embassy na ang passport na siya ay gumamit sa pangalan ng Erich Sylvester Tulfo. So ngayon, sinabi rito ni Michael Leach, sabi niya, evidence suggests that you are Erwin de Silva Tulfo, born on August 10, 1963, in Tacloban City, Leyte, Philippines. In fact, on June 27, 2022, you signed a voluntary statement that you were born in the Philippines and you obtained
your U.S. birth certificate by fraudulent means. Oh, inamin mo na piniki mo ang birth certificate na Erich Sylvester Tulfo. Inamin mo. So, ibig sabihin, mga kababayan ko, lalo na sana yung mga nag-iisip na bubuto sa kanya, payag ba kayo ng isang senador ay may record na nagsinungaling hindi lang isang beses, maraming beses, at ginawa pang pagsisinungaling sa isang napakahalagang mga dokumento? At higit sa lahat, ginawa niya ang pagsisinungaling kahit alam na alam niya sa panahon ng ginawa niyang pagsisinungaling ay mapapatawan siya ng matinding bilanggo doon sa bansang Amerika. So ito yon. Dagdag pa. Lastly, on September 14, 2022, you were issued a blank. Bakit blank? And on your US visa, you were issued a Philippine passport. Oh. And on your US visa application, nag-apply ka pala ng US ng visa. Oh. You admitted that in fact, your birthplace is Tacloban City, Leyte, Philippines. Therefore, because you made false statements, no. Yung apo ko, ginawa yun. A material fact on your passport application, US passport number, yun yung passport number niya, is revoked. Yan. Grabe ka pala nga magsinungaling, Mr. Tulfo. Ha? You revoked your passport, US passport is revoked. At ang rason sa pagsisinungaling, perjury or falsification. Perjury constituting into the crime of falsification. Sa bagay, sa Pilipinas, tinaas ni Duterte ang parusa sa perjury. Maganda nga, tinaas. Pero marami pa rin sinungaling sa ating opisyal sa bayan natin. Anong ibig sabihin nito? Basahin ko nito kung kailan na may importanteng petsa. Ito po ay conclusive. Hindi mo pwede sabihin na kwento lang ito. Ito po ay conclusive na binigay na statement ng US Embassy. Pakinggan ninyo. Department records show that you initially executed a US passport application on 1991, in which you were issued US passport number, binlank lang number, on May 24, 1991. Subsequently, on October 19, 2001, you submitted a US passport renewal application and were issued a US passport number, blank lang. Additionally, on August 5 to 2011, you submitted a US passport renewal application. As a result, you were issued US passport number on August 5, 2011. Most recently, you submitted a US renewal passport application and presented your previously issued US passport number as your identity and US citizenship. Consequently, a US passport number was issued in the name of Erich Sylvester Tulfo on August 6, 2021. Teacher Mark reacts. Attorney Libayan. Libayan, si Attorney Claire Castro. Ito, certified true copy. Certified true copy. Hindi to pwede ma-deny ni Erich Erwin Sylvester Tulfo. Nagpapatunay lamang na ikaw ay balahura
you are capable of committing you are capable of committing lies, dishonesty, even if you knew that the penalty is so heavy. Ibig sabihin, talagang nuknukan ka ng kasinungalingan. Ito ba ang iboboto natin na nuknukan ng kasinungalingan? Ladies and gentlemen, I am taking this issue against George Erwin. Erwin din ha. Mga Erwin ata, lahing pangalan mga sinungaling, no? May kilala din akong Erwin, taga Antipolo, patay na ngayon. Nagsinungaling din. Oh. Ngayon, ito, sana kung may mga anak kayong Erwin, kung pangalan nyo Erwin, apply na kayo kagaya kay Bong Revilla. Apply na kayo sa korte to change name. Kasi si Bong Revilla, balita ko, nag-apply ng pina-change yung family name niya. Alam mo ginawang family name? Bong Revilla. Apelido niya, Bong Revilla. Bakit niya ginawa yun? Yun pala. Mamaya natin pag-usapan niya. Si Itolpo muna. So, kayo mga, alam ko maraming mga Amerikanong Pilipino na nakikinig sa akin ngayon, kagaya ni Rogelio Cacatapado, watching from Los Angeles, California, USA. It will be an offense against you if you hear or see a Filipino-blooded person like you who is assuming to be a citizen of the United States of America. Nako, kung sa harap ka lang ni President Trump, sinampal ka na, Mr. Tolpo. So because of this, I'm taking issue against George Erwin Mojica Garcia, chairman ng Commission on Elections. At bakit ako nag-issue laban sa iyo? Kasi ganito po yun. May record pala kayo. Hawak ninyo ang record na ito ni Erwin Tolpo. At ang record na ito ay nagsasabi na si Erwin Tolpo ay may passport sa Amerika. At nagsisinungaling ng 4 na beses sa kanyang passport. Bakit hindi niya siya kinasuhan ng kasong disqualification, refusal to give due course to his certificate of candidacy for senator when in fact and in truth and in an evidence that cannot be denied that he applied for U.S. passport and was given such passport 4 times. At nagsinungaling siya 4 times. Nang ibig sabihin, kung sinungaling siya, ay gagawin lamang niya, magbibigay lamang siya ng pag-abuso at sisirain niya ang electoral process, ang kasagraduhan ng eleksyon ng Pilipinas sa pagka-senador. Bakit hindi mo siya kinasuhan, Erwin Garcia? Ako, kinasuhan niyo ako, pinatanggal niyo ako sa pagkakandidato, pagkasenador. Dahil lamang na-disbar ako. Walang kwenta ngayon yung kaso niyo. Ito, pag sinungaling na 4 na beses, ang katwiran niyo laban naman sa akin ay dahil magsisinungaling na daw ako. Ito, sobra pa ito kasinungaling. You desecrated the Constitution, Mr. George Erwin Garcia. So, where is equal protection clause here? Naalala ko yung namatay na si Mayor Alfredo Lim. The law must apply to all. Otherwise, none at all. Diba? Tapos naalala ko rin, yung tumatakbo rin senador sa ngayon, babalik. Pero huwag nyo na iboto to kasi marami na siyang beses ng senador, wala rin nangyari. Yan po si Panfilo Lacson. Sabi niya, gustong-gusto ko yung kanyang motto eh. Sabi niya, what is wrong must be set right. And what is right
must be kept right. Ganda ng kanyang mga nabuo sa kanyang isipan. Pero hindi rin ako maniniwala kay Panfilo Lacson. Kahit sabihin niya, all right, sir. Kasi mga all right, mga salita yan ng mga PMER. Pag tinanong mo, okay ka ba? Maayos ka ba? Siyempre, pag kadete, kapag mga kabalyer ang tanongin mo yun, sasagutin ka, all right, sir. All right, sir. Kahit na may kasalanan. All right, sir. All right, sir. Diba? Sa totoo lang, magaling sana maging si Lacson. Mamaya natin pag-usapan. Si Erwin Tulfo muna. Marami nagagalit sa akin kapag may ibang topic papasok. So, ito ang ebidensya na hindi maitatanggi. Hindi mababali. At ang isa pang dahilan, isa pang ebidensya kung nagsinungaling siya, ito. Si Tulfo mismo nag-submit nitong dokumentong ito, birth certificate niya, na isiningi lang siya sa Tacloban City. Ng August 10, 1963. At kung ibabangga ko ito na dokumentong ito sa kanyang 4 na passport, 4 na beses din siya nagsinungaling na siya daw ay sinilang sa US, sa Hawaii ng December 30, 1965. Panibagong akusasyon naman yan. Ibang hiwalay na pagsisinungaling yan. George Erwin Garcia. Sino sinungaling sa gitna namin ni Tulfo? Si Erwin o si Toto? Exhibit number 1. Proof beyond reasonable doubt. Bakit beyond reasonable doubt? Beyond even the shadow of doubt. Bakit? Sa kanya nanggaling ito. Tapos, yan lang muna ang ide ko sa inyo. At least, ipinakita ko sa inyo na certified copy at may pag-amin siya. So, sabihan niyo po, utang na loob. Tawagan niyo po ang lahat ninyong kamag-anak, mga kaibigan ko, mga kababayan ko na sa abroad. Please lang, call all your relatives in the Philippines not to vote. Baka makalusot pa kasi ito sa disqualification. Not to vote Erwin Tulfo. Yan lang ang pakiusap ko sa inyo. You can help by calling all your relatives and friends in the Philippines. Assert. Tell them that you are not compromising. There will be no compromise. And the only way is not to vote Erwin Tulfo. Yan po ang aking hinihiling sa inyo. Simpleng-simple lang yan. Ito lamang po ang pinapakita ko. At kung ikumpara mo sa akin, bakit naman ako sa tawagin ni Erwin Garcia na nuisance candidate? Napakaklaro ng ebidensya ko. Yung iba, babanggitin, i-discuss ko later. Yan lang muna isa. At least, ang ginawa kong petition ay buo na. At ako'y kakaso, isasampa ko na, ayusin ko lang, magkita lang kami nung kaibigan ko na pipirma rin as complainant. Hindi ko muna banggitin, wala pa akong paalam sa kanya kung anong pangalan niya eh. Isa lang masabi ko, dati po siyang abogado sa Office of the Ombudsman. Alam mo naman, mga abogado sa Ombudsman, mga yan eh, presumed, mga fighters for truth yan. Kaya nga sila nang uusig sa mga sinungaling na public officers. So in other words, yung pag-amin mismo ni Tulfo dito ay kukontra pa sa kanyang sinabi sa kanyang punto asintado na programa na siya raw ay umalis sa Pilipinas noong 1996 at siya ay naging TNT sa loob ng 10 taon na in effect in 1996 ay TNT siya. Yan ang sinasabi niya.
Hindi niya sinasabi ron na siya pala ay US citizen sa pangalan na Iris Sylvester Tulfo. Gano'n lang. Sa sunod, tatalakayin ko yung kanyang pagiging sundalo. So, dyan lang muna tayo, mga kababayan ko. Hanggang dyan lang muna tayo. At please lang, kausapin ninyo inyong mga kamag-anak. Kahit kamag-anak lang. At kausapin yung kamag-anak ninyo na i-assert ninyo na hindi dapat iboto. Hindi lang yung kinukumbinsi, huwag niyong iboto. At dahil sa Amerikano, kundi i-assert ninyo na hindi nyo na sila magiging kaibigan kung hindi kayo susundin. That's the only way. Alam mo kung bakit ko pinipilit kayo na pilitin ninyo at magalit na kayo sa inyong mga kaibigan kamag-anak kapag ibubuto at kampanya pa na si Erwin Tulfo. That's the only way. We must assert to the fullest. Di ba? Ganun lang pakiusap ko sa inyo. So, magandang umaga po, magandang hapon po sa inyong lahat. I will go back later on. Pag-usapan natin ang kanyang pagiging sundalo. Babasa na lang siguro ako, no? Shout out. Kay nga ba, dami, no? So, Mindagahe, Ferdinand San Juan, Christopher Talabucon, ayun sa Crocodile Royal Kagbay, tapos Carl Maxort, nabanggit ko na, si Nazario Kimlat, watching from Vancouver, Josefina Yasay, tuloy ang laban, bantayan ang katiwalian sa gobyerno, lalo na sa Comelec. Tapos si Imornibal, magandang tanghali dyan sa La Union, Mindagahe, Year of the Thieves. Hindi pala Year of the Crocodile, Year of the Thieves. Charlie Whiskey, baka dual citizen. Kahit dual citizen siya, hindi pa siya pwede tumakbo. Kasi ang batas po sa dual citizen ay kailangan i-withdraw mo muna ang pag-citizen mo na iba at para matira yung pagiging Pilipino. Otherwise, hindi ka rin pa disqualified. Disqualified ka pa rin. Andrea Guico, watching from Singapore. Teresita Sapalaran, good day. Charlie Whiskey, Philippine government allows. Sa pagka-dual citizen po, Charlie, allowed naman yan. Ang magiging problema lamang po ay papasok kung ikaw ay manilbihan sa gobyerno. Either as pangpa-elect ka, pahalal ka, o di kaya magpa-appoint ka. Ganun po yun. Romel Bengson, good morning po, Dr. Engineer Toto Kausi. Kaya natin to. Pipray po namin na makasama pangalan nyo sa baloto. Salamat po. Jose Vergara, Josue Vergara, katoto American Crocodile. Tapos, Charlie Whiskey, USC don't recognize dual citizen but Philippines does. Actually, hindi ko alam yan kung nagre-recognize sila. Joey DLR, Dr. Toto, pag nanalo kayo, death penalty or firing squad sa lahat ng mga corrupt at political dynasty. Salamat po. Nako, Joey DLR. Alam mo problema ko dyan kapag pinapiring squad natin ang lahat ng mga corrupt? Maubusan tayo ng bala. Kasi bakit? Hindi sapat ang bala sa dami nila. Charlie Whiskey, pero paano yan kung totoo ang US birth certificate? Mas lalo siyang problema kung totoo. Ang isa lang masasabi ko rito, depensa ni Erwin Tulfo to, ay, hindi naman ako yun eh. Hindi naman Erwin Tulfo yun eh. Ganun ang idedepensa niya. Well, ang counter-argument lang yan, simple lang. By acquiring US passport and using the name, by the use of the name of another person, it does not remove the fact na ikaw ang nag-enjoy ng passport. And the fact na nag-enjoy ka ng passport at saka nag-apply ka, pumirma ka at nagsumpa ka na ikaw ay US citizen. So, ibig sabihin, it doesn't matter anymore what name did you use in applying for US passport. The truth remains,
na nanumpa ka na ikaw ay US citizen. Another. Ganun lang ako kasimple yan. So, ibig sabihin, another reason there is, if you cannot violate a law directly, you are also prohibited from violating a law indirectly. Ganun lang yan. What cannot be done directly cannot also be done indirectly. Ganun lang po yan. Arcadio Fortaleza. Sir, kung American soldier siya ay automatic. O yun, sa sunod natin pag-usapan yan. Mary Grace Santos. Si Apo gusto rin mag-vlog. Good noon po, Engineer Toto. Tapos, Rogelio Tapado, watching from Los Angeles. Pastora Raila. Charlie Whiskey. Paano niya ginawa ang late registration sa WAE? Actually, kung ako pagkabase sa declaration ng US Embassy, inimbento niya lang yun, yung birth certificate niya. Neneng Kausing, nabudol tayong lahat. Charlie Whiskey, screen name niya yung Bautista. Ang last name, Ramon Revilla. Ang totoong kwento kay Ramon Revilla, ha? Okay, pahaging na ito. Ang totoong pangalan po ni Ramon Revilla ay ganito. Jose Marie Mortel Bautista. Yan ang totoong pangalan niya. Jose Marie Mortel Bautista. Ang nanay niya, taga Mindoro yan. Tapos, nag-screen name siya. Sinunod niya sa screen name ng tatay niya na Senior Ramon Revilla Senior. Pero Bautista yan. So ngayon, nung sinunod niya, yun naging popular siya sa pangalang Ramon Revilla Jr. o Bong Revilla. Ganon. So ngayon, ang ginawa niya, nagsampa po siya ng petition sa korte at pinapalitan niyang apelido niya at ginawa niya ang apelido niya na Bong Revilla. Kasi well-known doon siya doon. So dahil Bong Revilla ang apelido ginamit, yun ang binasihan ng numbering sa kanyang kandidasi bilang senador. Titira, dapat hindi niya botohin kasi sinungalingan naman yan eh. So Rafael Arsiaga, para po sigurado na hindi may boto si Erwin Tulfo sa Senado, sasampa na po. Bukas ay lang sa holiday pala bukas. So holiday rin sa 30, January 30, hindi pa ta holiday. So January 30, sasampang ko siya. 31. Bago mag-rally, magsampa muna ako ng kaso. Tapos, neneng kasing kawawa naman ng bansang Pilipinas. Opo, pera-pera lang daw. Sabi niya rin ni Ranua, katoto hindi si Erwin Tulfo may passport na isang usual kundi si sabi ko nga rin ang hindi mo magawa pag binagbabawal na direkta mong ginawa, bawal din kung indirect. Kasi may kasama with more reason na mas masahol pa yan kasi nagsinungaling ka pa. Oscar Montano, dapat firing squad si Garcia. Mr. Kausing, ano na kaso mong hawak kay Percy Lapid, di ba? Ang pinagdidinan mo si Bantag, ano na balita? Si Bantag po hindi pa nahuli. Ha? Malay ko naman kung saan siya nagtago, di ba? Pero sabi naman ni Bungbong, ng isang araw, ay inutusan naman yung PNP na hulihin lahat ng kriminal. So umasa ako, nagagalaw sila. Si Jolie Baratita. Salamat naman kung ma-disqualify siya. Hindi pa siya na-disqualify pero nagsasampa pa lang tayo ng kaso. Kiriko Candilusas, dapat ma-disqualify. William D., USE passport holder is a citizen of US, period. That's all. Correct. Yun kasi ang justice system natin para lang sa mayaman. Charlie Whiskey, dapat dumaan siya sa court. Ang court na yan, ibang usapin yan kung kakasuhan siya ng perjury at kukulong. Pero tama ka. Sa pagtanggal ng citizenship, dadaan siya sa court. At dahil hindi naman siya humingi ng petition sa korte ng US para tanggalin ang citizenship niya, ay walang effective na renunciation. Diba? Pero kung ako sa kanya, dapat nag-execute siya ng renunciation. Kahit sinabi inamin niya kay Anthony Taberna sa interview, hindi na siya maka-execute ng renunciation kasi binanggit sa kanya ng mga US consuls na si Erich naman ito, hindi naman ito si Erwin.
Karl Marx removed the lying tulpos, sila pala ang mga hinayupak. O, yung mga hawak mo muna kaso ang unahin mo, hindi si tulpo. Ano naman ito? Galit sa akin ito. Hayaan mo na. No. Then kasi pag walang pera, basura ka. Then kasi it's unfair sa mga simple at walang mga pera sa inang bayan. Virginia Bunaw, Wonder Mike, Dominador Ortega, Maria Javier, Feli Posadas. Ayun, kamag-anak ko to, Posadas sa apelyido. Kasi ang lolo ko, tatay ng tatay ko, si Augusto Posadas Causing. Taga Ahoy, Iloilo. Teddy Aguirre. Nice move. Okay. Franz Maria Marquez. Comelec Chairman Giger si impeachment. Iyon. CNC Wing. Bato lang sira. May ara gina sila. O yun. Annalisa Bueno. Annalise Bueno. Kung kayo, pag kayo kaluwag, Sir Toto, nuisance i-declare. O yun nga, ako dineclare nuisance, sila hindi. Si Terwin hindi. Lahat ng administrasyon ng BBM, mga butbot. Sabi ng Charlie, baka sundalo siya sa USA, citizen ng mga iyan. Okay. Cesario Angkog, Pastora Raela, Virginia Bunaw. Makasap ko kayo na hindi namin ibubuto si Erwin. Maraming salamat po. Danilo Thailand, naimbag na malim. Dr. Kausing, naimbag na malim. Then, sa mga maya paggat panapon sa mga sa mga kabalen natin. May maabigyan nga rin sa mga Pangasinense, may mga kamag-anak ako diyan. Sa kay Lika Randang na may masantos yang nga rin. Tapos si Sam Daniel, si Danilo Thailand, si Kerico Candalusas, Corazon Liquida, Aikida pala. Si Maria Javier. Sabi naman ni Charlie, hindi sa dual citizen. You only have to reclaim your citizenship to become a dual citizen. Okay, wala na pong problema dyan. Dapat sana nag-file siya muna ng reclaim ng kanyang US citizenship, ay Filipino citizenship. So kahit mag-renounce pa siya, ang tawag siya na stateless. Wala siyang Filipino citizenship. Maria Javier, Senador Toto, sana makasama ang pangalan mo. Corazon Ikeda, Romel Bengson, Dr. Toto kasi may pananagutan pa ba ang pakumelek? Mayroon. Pastor Aurelia, Gigabyte 45. Sana nasa Hong Kong si Rich ng bubudol na mimigay ng pera panoorin sa YouTube. Ganun ba? Pastor Aurelia, Michael De Dios, isa sa mga hinahanap ngayon si Erwin Tulfo ni Trump. Si Erwin Tulfo. Ricky Albay, hindi na lang natin butuhin ang haslo nga mga politisyan no Tulfo kag mga kawatan ng senador. Okay. Regine Ford, good afternoon. Baka screen name din yung Erwin. Simply Laylin. Annalise Bueno. Shout out sa Sat Cotabato. Kay Dato Niel Sinsuwat. Untong Clan. May kabayuta. Okay. So mga Sat Cotabato, mga Sinsuwat Clan. Sa mga actually sikat yung mga Sinsuwat sa amin, no? Saka mga pamilya din ni Dato Dug Matalam. The first si Dato Kamsya, yung first mayor ng Coronadal City. Si Francisco Ocampo Mangulamnan, hindi pa nanumpa si Erwin dahil pinalabas niya na natural born. Nanumpa din siya, Frank, doon sa passport. Yung sapat na yun kasi under oath yun na kiniklaim niya siya US citizen. Tapos na pong laban. So silent scream, Erich Sylvester Stolpo, Francisco Ocampo Mangulamnan. The question is, the birth certificate of president is a fake document. Fake po yun. Talagang fake yun. So hindi naman yan issue kung citizen siya sa Amerika o hindi kasi unang-una nanumpa siya. Yun lamang po yun. Mike Salazar, Toto, pwede ba gabampal sa isi of this questionable? Yes, I will. I will, really. Mag-file po ako ng kuwaranto laban sa kanya. Ano po posisyon ni Garcia sa wala yan. Si Garcia yan, puro pera-pera lang yan. Your game is a scam shame.
Dr. To, in the US, nationality and citizenship, yes, lahat naman sa Philippines ganun, nationality and citizenship are two different ideas. Pero the fact na nag-US citizen ka ay wala nang hindi na pinag-usapan kung sino. Ganon din sa Pilipinas. Corazon Equida. Kayo sa Pilipinas kami tinatag na dual allegiance is inimical to the society, to the country. So, it is prohibited yung dual allegiance. Ibig sabihin ng allegiance, loyalty. So, dual loyalty ka sa Amerika at sa Pilipinas, that is prohibited. But you can be a dual citizen. Ewan ko lang sa Amerika kung payag sila maging dual citizen. Hindi ko lang alam. Sabi ni Corazon Equida, baka makatanggap na si Rich Tulfo ng ayuda mula kay Tamba. Nanisita Oliva, grabe Erwin Tulfo magsamantala bilang Amerikano ka nga. Francisco Campo Mangulabnan, compare the fingerprint of Erwin Tulfo ay hindi na po natin kailangan i-compare Mr. Francisco. Francisco kasi inamin na niya. Kailangan na natin i-compare kung hindi niya inamin. Kagaya kay Alice Go, inamin niya. Charlie Whiskey sa USA, pwede ka change name, madali lang. Okay, Francisco Campo Mangulabnan, hindi po nanumpa kung kapag kumukuha ng passport. Di, sa pag-apply mo nanunumpa ka, imposibleng hindi pwede. Kasi you are certifying as to the truth of all the interest na nilalagay mo ron. So, yun po, perjury ka kapag magsinungaling ka ron. Kaya nanunumpa ka na ikaw ay Amerikano, nag-apply ka ng passport, one of the assurances that is taken from you is you assured that you are a US citizen. So, kaya pasok pa rin siya. Okay? So, magandang hapon po sa lahat. At may God bless the Philippines.